morning, church! Good morning po. Ayan. Tunay nga na excited na po ba ang lahat na purihin ang ating Panginoon? Amen. Kaya naman po, bago po tayo magsimula na awitan ng ating Panginoon, nais ko lamang po na manalangin po tayo. Ang bawat isa po sa atin, manalangin po tayo ng personally sa Panginoon na idulog po natin sa Lord yung mga bagay na nakakapagpasaya sa atin. Talaga naman pong sa kabutihan ng Panginoon nararapat lamang na siya ay ating purihin. Come on, church. Let's pray po. Hallelujah. Tunay nga, Panginoon, na sa mga oras na ito, nararapat na ikaw ay aming purihin, Panginoon. Lord, humihingi kami ng kapatawaran, Lord, sa aming mga maling nagagawa, Panginoon. Maling nasasabi, Panginoon. Hinihiling po namin, Lord, na sa oras na ito, linisin mo po ang aming mga puso. Tunay nga, Lord, na ikaw lamang po ang mapupurihan, ang masamba namin sa oras na ito, Panginoon. Salamat po, Lord, sa biyaya, pagpapala, Panginoon, na nararanasan ng bawat isa sa amin. Hallelujah. Tunay nga, Lord, na ikaw ang aming mapurihan, ikaw ang aming masamba, Panginoon. Dalangin namin, Lord, na mag-focus, Panginoon, ang aming mga puso, ang aming isipan, Lord, upang ikaw ay masamba namin ng malaya, Panginoon. Kaya naman, Lord, sa iyo namin ibinibigay ang oras na ito, Lord, upang ikaw ay aming mapurihan. Kaya maraming salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Bago po tayo magsimula, nais ko po na basahin po natin ang verse na ito. Sa Deuteronomio 31 verse 8. Sabay-sabay po tayo. Pangungunahan ka ng Panginoon at sasamahan ka niya. Hindi kanya iiwan o pababayaan man. Kaya huwag kang matakot ni panghinaan ng loob. Kaya naman nararapat lang na purihin natin ang ating Panginoon. Amen po ba? Kaya sama-sama po tayong umawit at magpuri sa ating Diyos na buhay. Come on, church! Bye.
Kahit na anong mangyari pa, wala nang makapaghihiwalay. Ganyan ang pag-ibig mo, kailanman di mo ako iniwan, di pababayaan man. Ganyan ang pag-ibig mo sa'kin. Kahit na anong mangyari pa, wala nang makapaghihiwalay. Ganyan ang pag-ibig mo. Ganyan ang pag-ibig mo. Ganyan ang pag-ibig mo. Hallelujah! Salamat po, Panginoon. Yes, Lord. Hallelujah, Panginoon. Na sa mga oras na ito, marami kaming bagay na pinagdadaanan, Panginoon. Pero salamat, Lord, dahil mahirap man to, maganda man to, Panginoon, pero salamat dahil nananatili na Diyos ka sa aming buhay, Panginoon. Ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang aring mahal ng tulad ko. Ginawa mo ang lahat, pag-ibig mo'y tapat at wagas. O Diyos, wala nang papantay sa kabutihan mo. Ngalan mo'y itatas sa buhay ko. Sindi ng loob mo, iparinig ang nais mo. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Naghiwanan ka sa buhay ko, aming Ama. O Diyos, Ikaw ay tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang haring nagmahal ng tulad ko. Sundin ang loob mo, iparinig ang nais mo. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras,
Patuloy po tayo manalangin. Panginoon, maraming salamat dahil tunay na dakila ka talaga sa buhay namin. Na sa lahat ng panahon, ikaw lang yung nagmahal sa amin ng tapat. Salamat po, Panginoon. Salamat din na may panibagong buhay kami na hinihiram ngayong araw na to. Hayaan mo, Lord, na itong life na to ay maging karangalan sa iyong pangalan. Na maitaas ka, na mapapurihan ka, at anuman, Panginoon, yung mga bagay na naisip namin, nasabi namin, nagawa namin, Panginoon, na nakasakit sa inyo, Lord, linisin niyo po yung aming puso, yung aming isipan, Panginoon, na yung katawan namin ngayon ay maging isang buhay na handog na nakakahalimuyak sa iyong paanan ngayon, Panginoon. At ikaw nga po ang patuloy na maitaas. Ikaw yung patuloy ng papapurihan. Lord, right now we are inviting the presence of the Holy Spirit. Siya po ang malayang kumilos, ang malayang magpaunawa sa amin ng iyong salita. At ikaw lamang po ang siya mapaparangalan. Salamat po sa iyo nga po ang lahat ng kapurihan. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ayan, good morning po sa bawat isa. Batiin niyo po yung inyong katabi. Hello. Ayan, pabati ng katabi ng good morning. Ayan, may mga vacant seat man, pero ayan, at least, 'di ba? Hello. Ayun, sobrang lakas naman nito, Dad. Pahinaan ko. Ayan, kuya, pahinaan, kuya. Alright. So, again, welcome po sa ating bahay-sambahan at sa bawat isa po na bago po ngayon, welcome po kayo rito. Sa hindi po nakakakilala sa akin, ako po si Ate Julie. Ayan. At isa rin po natin ipag-welcome yung mga bagong yung mga bagong balik. Ayan, si Ona, saka si Kim. Welcome back. Ayan. Made from China. Charot. Hindi, di ba? May dala ata silang tikoy. Sa kanila. Hello! Ayan, may pa-surprise si ate mo, girl. Ayan. So, ngayon ay may tanong ako. Sino dito nag-iinit na ng tubig pag naliligo? Wala pa ba? Sa amin hindi pa naman. Ay, meron. Sa amin hindi pa naman. Natural na mainit sa dasma. So, hindi lang yung tubig ang kukulo, ulo mo din. Stressor na asawa kayong init kayo sa bahay. Anyway, ayan, dahil December na ngayon, ito yung panahon na kung saan ay marami na tayong naiisip ilista. Tama ba? May mga nailista na ba kayo? Wala? So, wala kayo nilista. O, sa mga hindi na ilista o sa mga walang marilisip, huwag niyong isipin na hindi kayo mahal na katabi niyo. Mahal kayo niyan sa ibang paraan, okay? Hindi lang gift ang basehan. Anyway, dahil nga naisingit ko na ang tungkol sa regalo, may papakita ko sa inyo. Ay, okay na ba to? Simulan natin. Ay, hindi pa. Ayan. May papakita ako sa inyo. May tanong ako. Kung, etong oras na to, kung bibigyan ka ng regalo, alam mo, tinatanong ko to sa asawa ko lagi. Kasi, pang mamahalin yung kanya sa yung mga carry ko. Yung hindi yung pag-iipunan ko ng 1 year. Ayan. Kung bibigyan ka ng regalo, ano yung pipiliin mo na sobrang magpapasaya sa'yo? Ay, taray nung kalayaan. Yes! O, yung ganda nun. O, diba? Diba? O, perfect. O, bibigyan ko muna kayo ng time mag-isip. O, hindi nyo kailangan tapatan yung sinabi Nanay Yoli. Siyempre, yung una pumasok sa isip nyo, kunwari sa mga lalaki, ang dami nang naka-add to cart. Yung iba na check out na, nakarating na. Naisuot na nila. Naka-add to cart na sapatos. Sa mga babae, baka may pa-skincare kayo. So, ano yung mga naka-add to cart na ninyo? Yung tipong kapag binuksan nyo yung regalo na yon, talagang masasabi nyo, ay, ang saya, ang ganda nito, gustong-gusto ko to. Ang saya talaga kamo yung yung mga unboxing video. Ewan ko po, yung asawa ko po, pag po nagbubukas ako ng regalo, minsan binibidyohan niya pala ako kahit ubod ng pangit ko dun sa Kasi talagang, po ako mag-react sa mga bagay-bagay OA. Ayan, so, anyway, binigyan ko na kayo ng sapat na panahon.
parang ang timing ng boses ko. Ano yung regalo na kapag ka binuksan nyo, sobrang magpapasaya sa'yo? Sige nga, bigyan nyo nga ako ng idea, malay mo naman. Kaya nung asawa mo, hindi ako niya. Okay? Hindi. Ano yung regalo na magpapasaya sa'yo? Okay? So, sige po, mag-isip pa kayo. Ayan. Yung mga posible, sige. Well, kayo naman nag-isip na talaga magpapasaya sa'yo. Okay? Tawag tayo ng ilan lang. Siguro mga 100 para... Tawag tayo ng ilan na para matanong kung ano ba talaga yung magpapasaya sa kanya. At malay nyo, meron dito makarinig, tas biglang ibigay. O, di ba? Parinig po, char. Yung iba dyan, nagpaparinig na sa stat nila. Naluloka ako. Nakita ko ngayon sa Messenger, yung may parang yung mga thinking out loud na na yung parang, ay nako, ito na naman, yung gano'n. Parang before my day. Pero sa kanila, kita mo kagad sa chat head. Tama ba? Sobra ba akong makaluma? Basta yung gano'n, thinking out loud, di naman ako nagaganon. Di ko pa na-try, di ko alam paano. Sorry. O yan. So, nakikita ko doon yung iba, merong parang isang, 15 km lang, 1 terabyte, ganyan. May ganon silang mga, parang sinasabi na yung wish list nila. Ayan. So, siguro naman enough na, no? May nakaisip na kayo. O, so dito tayo sa part na to. Sino po sa inyo magbabahagi ng gusto niyong matanggap na regalo? Ayan. Again, disclaimer, wag niyo pong i-expect na ako yung maglalabas. Mali niyo lang, may makarinig, di ba? Ayan. Sino pong sasagot sa inyo? Ay, si Ate Joanne, ginigitian niya ako. Ang pretty-pretty mo. O, sige. Ate Joanne, tayo ka. Ate, pakita mo sa kanila ang kapretihan mo. Go. Sige nga, ganda-ganda mo Ayan. Ano po yung regalo nyo na gustong ma-receive na makakapagpasaya talaga sa'yo? Ano po, sandals. Kasi yung favorite ko na collection. Oo. Uy, sandals daw sandals kay Ate Joanne. Pero Louis Vuitton. Charot. Ayan, mga 150K, ganon. Wow, di ba sandals? Dahil may collection. Meron po ba kayong mga team putit kahoy na baka may color coding, ganon. Ayan. So, sandals. So, pag in-open mo yun, tapos ang tatak. Tatakbuhin. Di ba? Kung ano ba, di ba? Ang ganda. Ayan. Dito naman, kay Dito Art. Nagula si Dito. Siguro sa akin, kahit masaya na ako. Oh, pag open ni Tito Art na nakasulat kahit this is for you, char. Kahit parang mas mahirap yon. Ayan. So, sige po, kahit kay Tito Art, mga 10K lang, ganon. Ayan, dito, syempre sa mga bagets natin. O, pagod na si Ara kumanta, sinika na lang. Jacket, kasi malamig na po. Oh, buhay na jacket. Ayan, jacket! Jacket daw. Oh, jacket. Bigyan ng jacket to! Okay, sige. Dito. Ay, charis. Ayan. Siyempre dito, pakinggan naman natin sila ang nagbabalik. Taray. Welcome back movie. Ayan. Hello, Kev. Hello. Parang nasa Itbulaga kami tapos dumalaw ka. Ano yung gusto mo? Ano yung gusto mo na regalo na pag nabuksan mo, talagang sobrang happy mo? Sapatos din eh. Ay, sapatos din. Kala ko sasabihin. Sorry. So, sapatos din. Ayan ako, nakarinig na ako ng ganyan itong mga nagdaang linggo. Tapos na, at may umihirit pa. Charot. Okay. So, sige. So, may iba't iba tayong kagustuhan, no? And actually, i-deny man natin, at some point ng buhay natin, nag-e-expect tayo. Tama ba? Tama ba? Sabihin man natin, hindi naman ako materialistic. Pero sa totoo lang, pag dumating yung December 25 or yung December 24 na nag-Christmas party yung buong angkan ninyo, nag-e-expect ka na hindi galing doon sa exchange gift yung mararamdaman mong, ay matatanggap mong regalo. Tama ba? Yung parang, naalala kaya ako ng anak ko
Naalala niya kaya na kailangan ko ngayon ng 20K? Char. Naalala niya kaya or whatsoever. Oh, yung iba magsasabi, hindi ko naman naisip yun. Pero sa totoo lang, deep inside, gusto mo yun. Bakit? Kasi, ito yun. Pag nagbibigay ka ng regalo sa isang tao, kaya mo siya binibigyan kasi naalala mo siya at mahalaga siya sa puso mo. Tama ba? Hindi ako magbibigay ng regalo sa taong hindi ko gusto. Ba't ko siya bibigyan? Ang binibigyan ng regalo ay yung mga taong espesyal sa puso mo. At kapag ikaw nakareceive ka ng regalo, ibig sabihin nun, kasama ka sa nilista niya, pinaglaanan niya ng budget para sa mga Christmas gift. Yung iba, tataas pa yung kilay. Oh, nakita ko to sa Lazada, tig 30 lang to. Eh, paano kung 150 kayong binigyan? Oh, di ba? Eh, di lagpas na. Sa 100 na lang, mas madali pala kumpitin yun. Kung 100 kayo binigyan, 3,000 na agad yun. Di ba? Parang, oh, ano ba to? Mura lang to sa Shopee. Maramihan, bundle pack pa to. Pinagtag-isa naman. Mga ganun tipo. Pero sa totoo lang, kasama ka sa pinagnilay-nilayan niya araw-araw, ano bang magandang iregalo ngayon? Bakit? Kasi naman problema rin kami. So magre-resort na kami sa wala na lang. Bati-bati na lang. Sa mga ganun tipo, inilista ka, kasama ka doon. Sa ilan naman, ito, meron pang yung iba. Ang batayan nila ng halaga ng tao ay sa kung ano yung marireceive nila. Ay, ito lang ba yung value ko sa kanya? Ito lang binigay niya sa akin? Ganito lang ba yung tingin niya sa akin? Teka lang, ito linawin ko ha. Baka kasi, yung tingin mong value ng halaga na yon, sa'yo mababa, pero sa kanya, mahal na yun. Magkakaiba kasi tayo ng halaga. Ang pag-uusapan kasi natin dito, budgeting, char, hindi. Ang ibig ko lang sabihin, magkakaiba kasi tayo ng perspective. Baka mamaya, yung marireceive nating gift, para sa atin, namumurahan tayo, pero para sa kanya, lahat ng ipon niya, inilaan niya doon. So, wala nang magtataas ng kilay. Ang mahalaga doon, nasa listahan kang pagbigyan. Hindi ka man inaanak, pero naalala ka. O, di ba? Sa mga inaanak naman, nagmamano lang pag burn. Nagiging ninang lang kapag burn na. Pag nasalubong mo naman minsan, di ka naman napansin. Pero pag burn na, kilala ka na uli. Ninang ko yan eh. Oh, wow. Okay. So, okay. Anyway, let's proceed. So, may iba't iba tayong perception pagdating sa gifts, sa gift giving. Ayan, may iba't iba tayong pananaw dyan, at may iba't iba rin tayong tipo ng reception. Kung paano mong i-receive yung gift na yon. Kasi baka mamaya, ikaw hindi ka naman ganun ka-appreciative, or baka mamaya iba naman yung way na pag-appreciate mo. Kasi ito honestly pag nagbibigay ako ng gift, gusto ko yung reaction ng tao, massive. Parang yung tipong pag tumalon siya, tatama yung ulo niya sa kisame. Gusto ko ganun. Wow! Ganon. Tapos binigay mo lang naman munggo. Hindi, yung parang gusto ko ganun ka-massive yung reaction niya. Kahit ang bababaw lang yung binigay ko. Parang feeling ko kasi, pinag-isipan ko yan para sa iya. Tapos yung magiging reaction, ay, thank you, love. Ganun lang. Parang, huh? Anyway, gusto ko yung massive na reaction. Nag-demand. So, pag nagbigay po kami, tumalong kayo. Ayun. Anyway, may iba't iba tayong way ng reception, may iba't iba rin tayong way ng perception pagdating sa pagbibigay. Pero may isang consistent na nagbibigay ng tuloy-tuloy kahit na wala siyang nare-receive pabalik. Oh, tindi na segue. Anyway, sino yon? Siyempre, ang Diyos. At ano yung binibigay niya sa atin? Ano rin yung matinding ibinigay niya sa atin na hindi natin kayang ma-reciprocate? Consistently, pwede kasi may magsabi sa atin na hindi, ako rin naman ng Lord, pero consistently, hindi natin nare-reciprocate. Ano yon? Pagmamahal niya. At hindi lang basta pagmamahal. Dakilang pagmamahal. Ayan. Sa mga may matindi ng pinagdaanan sa buhay, ayan, sa, nag-age na, nakagain na ng maraming wisdom sa experiences, ano yung masasabi ninyo na great love na naramdaman ninyo sa buhay? Kasi kayo marami nang napagdaanan eh.
Ano yung sa buhay niyo, or even sa mga kabataan ngayon? So far, ano yung parang feeling mo, great love tong naranasan ko? Excluded, syempre, itong topic natin. Dito sa earth, na parang shucks, ito, great love na na-experience ko. Sorry, hindi ako nakapag-timer. Start ko lang. Okay. Great love tong naranasan ko. Very great yung pag-ibig na to. Meron na ba? Yung tipong kaiwan-iwan ka na pero nanatili siya? Yung tipong mas marami namang option dyan pero ikaw yung pinili niya? O sa mga magulang na tipong pwede mo nang batok-batukan yung anak mo sa sobrang kulit pero ipinipili mong unawain yan? O sa mga anak na ang hirap na magpalaki ng magulang nila pero pinipili pa rin rumespeto? Oh. At nagmamahal. Sa mga magulang, na-realize ko lately na sobra iba yung joy na nabibigay nga talaga ng may maingay sa bahay. May maingay sa bahay. Kasi, parehas kasi kaming laging pagod ni Vanjo. Pag-uwi kami, pagod lang kami. Tapos magkukwentuhan lang kami ng lahat ng mga kinabad tripan niya sa trabaho. At ganun din naman ako. Pero minsan naman nagkukwentuhan kami ng lahat ng achievements niya or kung ano mang mga nagawa niya na maganda doon. Ganun din naman ako. Pero kapag minsan, parang pagka kami nagka-clash, ang lagi na lang nagpapabati sa amin, yung matatawa ako sa ginagawa niya. Parang galit na ako, pero pag may ginawa siyang something, natatawa talaga ako. Pero mas mabilis yun kapag nasa bahay namin yung pamangking ko, si Adi. Kasi kahit na anong inis ko kay Vanjo, pag kailangan ko ng tulong, tatawagin ko siya, "Tulungan mo ako, si Adi ganito, chuchu, dali mo sa CR." Iba rin pala yung joy na yun. Yung ganong tipo. Sa mga anak, hindi mo alam na meron kang naibibigay na sobrang joy sa magulang mo. At sa mga magulang, hindi mo napapansin, joy ka rin naman source ka rin ng joy ng mga anak mo. At minsan, hindi natin yan napaparamdam sa kanila. Pero yun yung nangyayari. Ang Lord, consistent siya sa pagpaparamdam ng pagmamahal niya sa atin. Kaya lang, nadi-disregard, nai-ignore siya. Hindi natin napaparamdam din sa Kanya yung pagmamahal na meron tayo. Bakit? Minsan, hindi naman talaga natin siya napipiling paramdam sa Kanya. O minsan, hindi naman talaga siya rin yung priority para maiparamdam sa Kanya yung pagmamahal. Tama ba? Sino dito perfect na araw-araw? Thank you, Lord. Mahal na mahal kita. Perfect yon araw-araw. Regardless na ano man yung nangyayari sa buhay niyang sitwasyon. Meron ba? Wala di ba? Pero, ang Lord, consistently, naaalala niyang buhayin ka. Tama ba? The mere fact na nagising ka ngayong araw na to, naalalang ilista ng Lord, that is exaggeration. Ilista ng Lord na, kailangan pala na ito ng breath of life again. Itong umaga na to, nila Lane. Gigising siya. Kasi yung baby niya, nag-ihi na sa kama. Naalala niya yon consistently. God is the only constant reminder of great love sa buhay natin. Siya lang. So, ibig sabihin ba, wala na tayong way para maiparamdam sa ibang tao na mahal din natin sila? At wala na bang chance para maiparamdam natin si Lord na mahal natin siya? So, yun na yun. Si Lord na lang pali. Di tayo, talo na lang habang buhay. Taga-receive na lang. Yun ba yun? Hindi. May pamamaraan. Okay? Tingnan na lang natin later. Okay. So, let's proceed. Dahil sa pinag-uusapan natin ay tungkol sa love, ano nga ba pag sinabing love? Ayan. Ito ay sa pananaw sa scientificong pananaw. Ayan. Pag sinabing love, ano ba para sa inyo ang pagmamahal? Ayan. Sasabihin ng iba, love is like a rosary, full of mystery. Itong pinsan ko ng isang araw, nag-chat siya, "Ate, what is love?" Ganon. Sabi ko, ano ibig mo sabihin? Siyempre, malawak ang love. Napakalawak.
Tapos sabi ko, yung mga love is unconditional ba? Sabi niya, oo yan. Yun lang pala, hindi pa ginugil. Anyway, so parang, what is love ba para sa inyo? Ano ba pag sinabing pag-ibig? Ayan. Love. Being in love. Like, infatuation, ayan. Si Chem para sa'yo. Ikaw talaga, di ba? Para sa'yo, ano ang love bilang isang kabataan? Love sa pag-aaral. Ito po ay pala-aral na bata. Palakpakan nyo. Ayan. Ito po ay laging may honor. Ayan. Para sa'yo, yung pananaw mo lang sa pag-ibig, sa kung paano mong nawi-witness yung parents mo magmahalan. Ayan. Hindi ako ready. Ay, hindi siya ready. Sige, okay lang. Okay. Sino sa palagay mo yung ready? Pakituro. Char. Ayan. Si Nicole daw. Nicole, para sa'yo, ano ang love? Ano po, forgiveness. Forgiving. Love is forgiving but doesn't mean reconnecting. Char! May pinagdadaanan. So, ang love para kay Nicole ay nagpo-forgive. Oy, totoo naman. Pero hindi ibig sabihin magre-reconnect ka sa kanila. Pero at least na-forgive mo na. Protect your peace. Okay? So, ayan. Ano pa para sa inyo? Last na. Para mag-proceed na tayo kasi wala pa tayo sa intro. Para sa inyo, ano pa yung love? Last. Ano yung love para sa inyo? Meron pa ba? Wala. Ay, si Ate Lar daw. Ano yung love para sa iyo, Ate Lar? Oh, love is action. Ayan. Verb nga naman siya, hindi siya noun na dinedefine lang. Siya ay pinapakita, ginagawa. Ayan. So, ayun yung love, ano? Talaga naman kailangan pinapakita. Ang hirap naman maniwala. Ewan ko sa mga kabataan kasi ngayon, na-chat lang na mahal kita, okay na eh. Pero sa totoo lang, antindi ipakita ng pagmamahal. Kung paano sinuyo, lalo na ng mga unang tao before. Unang tao. Ayan. Pang mga taong clay. Ayan. So, tingnan natin dito sa What is Love. Sa love is rooted in biology. Ayan, may kinalaman siya, syempre, scientifically, in-explain dyan, lalo na yung pinagkuhaan ko nito, na yung pag-ibig, yung love, kaya pala yung ibang tao, sinasabi nila na from the bottom of my hypothalamus chururut, ayan, I love you. Ayan, so, neurophysiological studies into romantic love show that people who are in passionate love experience increased activation in brain regions associated with reward and pleasure. Bakit? Kasi scientifically, hindi natin pag-usapan yung spiritual na puso na meron tayo. Scientifically, ang love ay, alam ko na-preach na to isang beses ni Kuya Matt, ay dinidikta siya ng ating brain. Okay? At yung isang part doon ng brain na nagsisikret ng iba't ibang hormones ay yung tinatawag na hypothalamus. Okay? So, may iba't iba siyang sinisikret na hormones. Hindi po ako expert dito sa science. Anyway, ito po yung pagkakaunawa ko dun sa process. Na iba't ibang hormones na kung saan ay iba't ibang level din ng love batay sa science. Okay? Again, excluded yung spiritual love na alam natin. So, scientifically, kapag ikaw ay nakakita ng isang tao, mukha siyang attractive, magsisikret yung brain mo ng testosterone or estrogen kasi magpo-produce yan ng lust doon sa tao na yun. Okay? Desire. Kasi bakit? Nagandahan ka, nagwapuhan ka. Kaya nga yung iba, di ba, lagi nila sinasabi, ang unang nai-in-love ay yung mata. Di ba? Kasi yun yung una mo nakikita. Pero yung decision to stay in love ay batay na yun sa behavior ng tao. Okay? And along the way, itong hypothalamus mo, magsisikret uli siya din ng iba't iba pang mga hormones tulad ng dopamine at iba-iba pa. Okay? So, ayun ay iba't ibang level na ng love. Pataas na ng pataas. Okay? So, yung dopamine ay isang uri ng happy hormones. Okay? At marami pang mga hormones, okay, na nagpapasaya. Pero ito ay talaga nagpapasaya sa'yo. Kaya tuwing nakikita mo tong tao na to,
natutuwa ka. Okay? Or kung itong bata na to, pag nakikita mo siya, source siya ng saya mo kasi meron ng secret na dopamine para sa'yo. Kaya minsan, ang mataas na secretion ng hormones na yon ay tuwing childbirth, pag nanganganak ka, tapos yung joy, ayan si Bane, nang nanganak. Nung nakita niya yung baby niya, hindi naman siguro siya, ay ano ba yan, ito lang, after 9 months, hindi naman eh. Di ba, ang saya mo? Di ba, parang, ay, ang saya! 9 months ka na pinaghirapang bitbitin. Ang bigat. O, di ba? Yung ibang nanay, ito na yon. Pero di ba, ikaw masaya ka kasi nagsisecrete din ng hormones yung katawan mo. Kaya lalo kang napapasaya ng childbirth. Though masakit, mahirap, hindi naman habang nanganganak ka, tawa ka ng tawa, di ba? Parang, Hindi ko alam po yung pain pa ng mga anak. Kaya yung mga naging mami na po natin. So, sa inyo po muna baka matakot tayo. Ayan. So, ano pa? Kapag nagbe-breastfeed ka ng bata, uy, di ba? May nasisikret siya. Kaya pala, si Ate Ruth before, tuwing papa-breastfeed niya si Janie, nung time na yon, nandirito siya. Tapos sasabihin niya, oh, wait lang, Ninang Jules, banding lang kami. Tapos, habang si Janie, nagbe-breastfeed si Janie, nagkukulitan pa sila, tumatawa si Janie and everything, ganyan. Habang nakatalukbong silang dalawa. So, masaya sila. Kasi, doon din pala sa panahon na yun, nagsisecrete ng happy hormones. Kaya pala, ang saya, no? Kaya, mahalagang i-breastfeed natin yung mga anak natin. Mahina man o wala man na lumalabas pang gata sa iyo, gawin niyo po yun. Hindi lang dahil sa pagka nagsak siya na nagsak ay malalabas na. Hindi lang. Kundi dahil sa mas mapapasaya niya yung pagsasama niyo. No, di ba? Parang ang saya. At, syempre, kapag in love ka na doon sa isang tao naman. So, meron, tuwing nakikita mo siya, kikiligin ka. Ibang level na yung saya. Ayan. Happy-happy ka na nakikita siya. So, merong ganong explanation yung science. However, napakalawak ng love. Masyadong broad yun pag-usapan. Kasi, kung sa palagay ng writer na to, si Kath, ay merong formula sa love kasi nauuna tong si attraction, then yung last, then attraction, then companionship. Sa totoo lang, kahit anong pag-aaral mo sa kanya, ma-formulate mo man ang lahat, napakalawak ng love. Okay? Sobrang lawak niya na hindi siya kayang ilagay sa isang box at sa isang libro para ipaliwanag lang. Kasi mysterious nga. Love is like a rosary, full of mystery. Mysterious talaga yung love. Bakit? Kasi kahit mag-secrete ng happy hormones yan sa katawan mo, may ibang love kang nararamdaman. Tama ba? May ibang feeling kang nararamdaman sa kapwa mo. Hindi mo man siya partner, hindi mo man siya kapamilya, pero may love kang nararamdaman sa iba. So, inconsistent kahit na magkaroon ka ng formula para sa love. Yung formula ba para sa asawa mo? Yun din ba yung formula para sa kaibigan mo? Naiintindihan niyo ako? So, masyadong malawak ang love na hindi natin siya kayang i-grasp ng isang libro, ng isang box, o ng kung ano mang explanation. Kaya sabi dito, however, it is a work in progress and there are many questions left unanswered. Marami talagang question na hindi masagot patungkol sa pagmamahal. And as we've realized by now, it is not just the hormone side of the equation that is complicated. Hindi lang yung tungkol doon sa hormone na nire-release. Mayroon pang kakaiba. Mayroon pang something mysterious in terms of love. Tama ba? Meron eh. May kakaiba talaga dito sa pagmamahal na to. Okay? Now, dahil meron na tayong idea patungkol sa love, scientifically, at nalaman din natin na hindi pa yun yung kabuuan ng love. Minsan, akalain natin na, okay, sige, pa-stop ko na lang yung hypothalamus sa pag-release ng hormones na yun para i-unlove ko na siya. Oh, nagmo-move on ka na kasi. Ayan. So, ngayon po, uso ang breakups. Naiintindihan niyo? Yung power couple, nakabago ng bansa, okay? Yung power couple ngayon ay nag-break na. Anong couple yon? O, diba? Alam na alam. At sino yung third party? Charot.
Okay? So matindi, di ba? Kasi bakit? Sobrang nililook up sila ng mga bagets and even ng mga matatandang artista na. Kasi bakit? Power couple talaga sila. Walang kahit na anong issue dumaan other than doon sa naging issue before ni Daniel. Alam yung buhay. President ng fans club. Okay? So matindi. Matindi yung pagbe-break nila. Sundan pa ng iba't ibang mga breakups nila. Ba't kaya pag tayo nakikipag-break din ng mga balita? Di ba? Maraming hiwalayan ngayon. Pero, sana wag tayo maghiwa-hiwalay. Okay? So, maano ang pag-ibig. So, hindi mo siya pwedeng pigilan sa pagsikret. Lalo na kung siya minsan yung nagiging source. So, kaya meron tayong iba't ibang coping mechanism. Kasi yung same happy hormones na nire-release ng brain mo tuwing makikita mo yung tao na to para mapasaya ka, ay same happy hormones na nare-receive o nare-release sa'yo tuwing nagbibisyo ka. Bakit? Yung dopamine din ay addictive hormones. Siya rin ang nare-release tuwing nagyoyosi ka, nagiinom ka. Kaya pala kapag ka may nagmo-move on, nagiinom. Kaya pala pag may nagmo-move on, kumakain ng chocolates. Kaya pala pag may nagmo-move on, kung anong magpapasaya sa kanya, yun yung ginagawa niya. Kasi same sila nung happy hormones. O di ba? Inconsistent talaga yung formula kasi kung yan din yung gagamitin mo sa moving on, ano na? So talagang napaka-mysterious ng love. Okay? So tingnan naman natin tong mga to. May iba't ibang uri tayo ng love. Ayan, different types of love. So, ano yung unang uri? Tinatawag na eros. Ayan. So, original na word niya po ay eros. Ano yung eros na yon? Yun yung romantic love. Ayan. Tignan mo yung katabi mo. Siyempre, hindi mo yan ka-romantic love unless asawa mo yan. Ayan. So, ang love nyo sa asawa mo, o sa boyfriend mo ay eros love. Nagsasabihan ba kayo ng I love you? Sino dito ma-I love you? Oh, di ba? Saya pag nag-I love you. Klingi ako. So, tuwing umaga, tuwing gabi, nag-I love you talaga ako. So, parang, I love you. Or kung kailan ko maalala, masyado akong ma-I love you. So, kung kaibigan kita at nag-I love you ako sa'yo, I love you talaga. Okay? Bakit? Kasi yung next na love ay philos. Ayan. Yung I miss you, friend. Totoo yun. Unless kilala mo yung taong plastic siya. Pero kapag totoo naman yung I miss you, friend, I love you, friend, di ba? Philos. Yung love between friends. Tingnan mo yung katabi mo. Friend ba talaga yan? Kung hindi, lipat ka upuan. Sino lilipat? Kung totoong friend yan. Yan, philos love. Next. Storge. Anong tamang basa dito? Storge po yan. So, ano yan? Family love. So, yung love mo sa family mo. Kung tita mo yun, katabi mo, mama mo, ayan, anak mo, that is the kind of love. Sa church, ayan, pwedeng pasok dito yung philos at kung tinuturing yung family, this storge, no? Pero actually, ano yan, more on blood-related love, okay? So, yan yung love. And lastly, syempre, agape, unconditional love. Yung unconditional love na yan, ay yan yung love, ng love na dinidescribe sa pagmamahal ng Diyos. Bakit Diyos? Ba't hindi sa pagmamahal ng dakilang ina? Dahil kahit gaano ka kadakila, hindi mo kaya magpakita ng agape, ng ganong uri ng love. Dahil nagkakaroon ka pa rin ng kondisyon. Totoo ba? Bibigyan kita ng chocolate kapag ka nagnap ka. Bibigyan kita anak ng reward kapag ka, chocolate. Chocolate. Sige, mamaya. Problema ako bigla. Bibigyan kita ng reward kapag natapos mo yung susulatin mo. May condition tayo eh. Sige, magiging okay tayo kapag nag-sorry ka sa akin. Laging may ganun eh. So, may kind tayo ng love na love naman natin yung tao, pero hindi tayo nakakaabot sa ganong level.
Bakit? Lord lang, again, consistently, ang nakakapagpakita ng great love, which is very unconditional. Okay? So, ano ba pag sinabing great love? What is God's great love? So, tingnan natin. Anong sabi dito? Sabay-sabay nga po tayo sa in this. Okay? 1, 2, 3, go. O, di ba? Hindi nagsabay-sabay. Char. Di ba? Ito yung love na kung saan ay narinig na natin ng paulit-ulit. Tama ba? Ilang beses nyo na narinig yan? Meron dito, maaari, hindi pa nila narinig yan. Pero sa tagal nyo nang nag-church, sigurado ako, walang isang taon o isang buwan na hindi mo narinig na yung God's love ay nung binigay si Jesus Christ. Tama ba? Nung binigay si Jesus Christ, yun yung uri ng pagmamahal na hindi kayang pantayan ng kahit sino man. Dahil you could give something, pero hindi yun buong-buo sa puso mo. Sa likod ng isip mo, meron kang reservations. Pero ang Lord, nung binigay niya si Jesus Christ, that is the answer. Dun sa sinabi ni Pastor Joe last week, na lahat ng tao nagkasala. Pero nung nag-usap yung Trinity, meron sila kagad naging solusyon sa Genesis 3 pa lang. Na sige, anak ng babae, ang tutupok, ang aapak sa ulo ng ahas. Jesus agad yung naging solusyon. Yung anak kagad ng babae na ibibigay para sa atin. Gaano kasakit, ilang beses na tong illustration na to, gaano kasakit na i-offer mo yung anak mo? Yung biglaan nga yung hindi mo gusto na mawala siya, sobrang sakit na Yung unti-unti mo pang makikita na itinataas siya at unti-unti siya namamatay, ang sakit kaya nun. Sobrang sakit nun. Minsan nililipat ni Banjo yung pinapanood ko kasi may times na habang nanonood ako, naiyak na talaga ako. Ganun ako ka-OA. Yung parang nalungkot lang ako dun sa sitwasyon ng bata kasi wala siyang tinapay, yung iba meron, tapos siya walang baon. Naiyak na talaga ako kasi parang, bakit may ganitong tao? Yung gobyerno, anong ginagawa? Ganun. Parang iniisip ko kagad na parang, bakit? Hindi ba pwedeng lahat may tinapay? Ganun. Parang iyak talaga ako nang iyak ko. Sabi niya, labog mo kasi pinapanood niya. Mamaya maninigas ka na. Maninigas kasi ako kapag sobrang iyak. So parang, ilipat mo yan. Takot siya. Hindi pala concerned. Charot. Okay. So parang ganun tipo. Pero ang Lord, ba't hindi yung pagmamahal niya? Diba? Nakikita mo, yung anak mo, pinanganak sa hindi normal na paraan bilang Diyos, kundi bilang tao. Tapos, pinapatay. Nung panahon pa lang na pinapersecute siya, matindi na. Siguro kung ako yung magulang no, pinagkukutungan ko isa-isa yun ang galing mo Inaaway mo anak ko Pero ang Lord, God the Father na nahimik siya. Bakit? Kasi nasa isip niya, kapag hindi hinayaan na mag-sacrifice, walang maliligtas. Which leads me dito sa second verse. Ano sabi dyan sa John 15:13? Sabay-sabay tayo. For the 1, 2, 3, go. Ang tindi ng greatest love ng Lord, no? Sinabi na ng God the Father na ang great love ko ay ito, ibibigay ko sa inyo yung anak ko. Tapos, mas binigyan ng emphasis yung great love na yon. Ano daw yung ginawa para maipakita yung great love na yon? Nag-sacrifice siya. Sacrifice para kanino? Para sa mga friends, hindi man lang para sa mga kamag-anak ko, kundi para sa mga friends. Sino yung mga friends na yon? Ano sabi? Sino daw yung mga friends? Sino yung mga friends na yon? You. Tama. You. How si Rain? You. Ikaw, yung isa sa mga intimate friends ng Panginoon. Kung na-receive mo yung love na yon. Kung pinaniwalaan mo yung love na yon, para sa iyo yun.
greatest ang love ng may pagsasakripisyo. Talamak tong kasabihan na to. We can give without loving, without love. Okay, magbigay ka, pero walang pagmamahal yun. Nagbigay ka kasi napilitan ka na, ang kulit niya, araw-araw siya nagchat-chat. Sige na nga, bahala. O sige na, ito na, pumunta ka na lang dito. Napilitan ka na lang. But we cannot love without giving. Lahat ng nagmamahal may binibigay. Amen? Hirap na hirap kayo sa pag-amin doon sa pagbibigay. Lahat na nagmamahal may binibigay. Tama po ba? Nung nagmahal ka, may binigay ka sa kanya. Ano yun? Tiwala. Yung tiwala na hindi ka niya sasaktan. Char. Yung tiwala na magkaibigan kayo. Minahal mo siya eh. Nung nagmahal ka, nag-lend ka ng tulong sa kanya. Ikaw yung iniiyakan niya tuwing nasasaktan siya or tuwing may reklamo siya sa buhay. Nung nagmahal ka, kasama ka niya sa hirap at ginawa. Bakit? Ang sinabi dito, intimate friends eh. Ibig sabihin, alam niya yung mga highs and lows ng buhay mo. Sino yung mga taong nakakaalam ng highs and lows ng buhay mo? Isipin mo ngayon, i-keep nyo sila. Hindi ka iniwan sa lows, hindi ka rin iniwan sa highs. Bakit? May mga taong iiwan ka sa lows kasi problematic naman na itong tao na to, lalayo na nga ako dito. Meron naman, iiwan ka naman sa highs kasi bakit? Na-insecure na sa'yo. Habang, etong nakalimutan ko yung isang pastor na to. Sabi niya, gusto mo malaman sino yung mga totoo mong kaibigan? Maging successful ka. Kasi yung iba dyan, malalaman mo, sinisiraan ka na unti-unti. Meron naman, gusto mo malaman sino yung tunay mong kaibigan? Pag may problema ka, sino yung nanatili sa'yo? So both highs and lows ng buhay mo, sino yung nanatili sa'yo? Whether family, friends, or relatives yan. Churchmate, sino sila? Pero ang Lord, consistent. Nandiyan. Sino yung constant sa buhay mo? Sino yung iniiyakan mo? Sino yung mga tao na lagi mo nalalapitan? Or lagi mo natatakbuhan? Ito yung laging misconception pag loud kang tao, pag maingay kang tao, ang laging misconception, ang dami mong katsikahan. Ay, ang dami naman kachokaran yung tao na yan, dami naman kachismisan ng tao na yan. Pero, misconception lang yon. Pero sa iba, tama, okay? Pero yung iba, hindi nila alam na yung mga loud na tao, minsan sila pa yung walang talagang makwentuhan, walang matakbuhan. Tapos sobra na silang napuno ng judgment ng iba. Kasi bakit? Kasi loud sila. Kaya 'di ba may iba nga ano na lang sila. Papatiwalakal. Kasi bakit? Wala na sila matakbuhan eh. Pero yung great love ng Panginoon, puno ng sacrifices. Sacrifice nung panahon na pinanganak siya sa sabsaban, huy hari to, pero nasa sabsaban, dayami yung inihigaan. Amoy ng sheep, amoy ng cattle, yung mga nasa paligid. Habang tayo, yung mga anak natin, bawal hawakan hanggat hindi nag-alcohol. Alcohol muna tayo, friend. Pero siya, sigurado ako napakatibay ni Jesus Christ sa sakit. Ang tindi ng immune system niya. Baby pa lang siya, newborn. Ayun na nalangkap niya. Ang tindi nun, di ba? Ilang bacteria yung kumapit sa kanya. Napaka-prone nila sa sakit, pero, di ba? Ano pa, nung lumalaki siya, tingnan mo, naiwan na nga siya sa templo, 12 pa lang siya. Naglakbay na yung magulang niya, naiwan na siya. Ang tindi, di ba? Naman pinagdaanan niya. Nung nagmi-ministry na siya, ano yung mga pinagagawa sa kanya ng mga pariseo? Ilang humiliation yun. Ilang beses siyang tumakas para share ng gospel sa iba. At meron naman naging constant sa kanya. Hindi nga lang hanggang sa cross. Okay. Meron namang isa sa cross. Yung mga intimate friends niya ng time na yon. Mga disciples niya. Oh. Matindi yung great love ng Panginoon sa atin dahil kung hindi nangyari yon, hindi natin mararanasan itong mga bagay na to.
Okay? May mga implications yung God's great love. Una, we can have the salvation. Yung salvation ay available para sa lahat. Available siya. Again, ang salvation ay available sa lahat. Hindi lang nire-receive ng lahat. Hindi lang nire-receive ng iba. Available siya, nandiyan siya. All you have to do is to believe, to receive, to have faith that God, that Jesus sacrificed Himself 2 years ago for your salvation. Oh, alam ko na yan. Sana lagi ka ring reminded. Every time na kukwestiyonin mo yung pagmamahal sa iyo ng Panginoon, be reminded na hindi madali yung pinagdaanan niya para lang ipakita sa iyo yung pagmamahal niya. At be reminded na meron kang hininga ngayon. Meron akong isang napanood, meron silang breath counter, air counter, na meron lang silang specific na ilang beses pag sa isang oras para huminga, parang 4 times lang silang hihinga. So, paano may hold yung breath mo? 5 seconds lang, magmamalfunction na yung utak mo. Di ba? Parang, may breath counter sila. Oh, tapos, kapag sumusobra pa yung hininga nila, ipapanish sila. Eh, ikaw, hindi ko pinababayaan ng Lord araw-araw. Ito pa, yung anak mo buhay pa din. May chance pa. May buhay pa rin yung katabi mo. Masisingil mo pa. Char. Okay? So, lahat yan. Araw-araw, be reminded. Mahirap to maalala sa panahon na ang hirap ng sitwasyon. Difficult yung situation. But, difficult lang yung situation pero hindi nagbago yung pagmamahal ng Lord. Hindi ka lang na-remind pero hindi nagbago. Hindi mo lang naalala pero hindi nawala. Okay? Ano sabi sa John 3:16-17? Sabay-sabay po tayo. For God, Amen. Sobra-sobra yung pagmamahal ng Panginoon na kahit na alam niyang painful yung pagdadaanan ng anak niya, at si Jesus mismo, painful yung pagdadaanan niya, ginoo niya. Bakit? Kasi kapag hindi ko to ginawa, yung mga taong nilikha namin hindi maliligtas. Hindi ka maliligtas. Hindi ako maliligtas. Lahat tayo ay punishable by law. Ano sabi ni Pastor Joe last week? Lahat ay nagkasala. Sinong wala? Kahit yung bagong anak, ngayon, meron silang inherited sin. Sasabihin ng iba, wala pa silang muwang. Yes, wala pa silang muwang. Wala pa silang anong tawag dito? Na-implicate na consequence. Pero, meron silang inherited na kasalanan at consequences, which is death. Kaya mahalaga yung ginawa ni Jesus Christ. Pangalawa, ayan. Isa sa mga implication ay, dahil sa pagmamahal ng Diyos, we can trust in God's love. Pwede natin pagkatiwalaan. Sino dito nagtitiwala? Nagtitiwala kayo? Nagtitiwala tayo? Lahat tayo nagtitiwala. Ako po ay mapagtiwalang tao. Pagka na-meet kita, may tiwala ako sa'yo. Pero pag nasira yun, nasira na talaga siya. So kaya ngayon, ang series na dinedevotion ko ay tungkol sa health. Tulungan ako sa paglulus ng temper ko, tulungan akong sa difficult people na nag-drive sa akin para magalit and everything. Help series yon. Tulungan ako ng Lord. At sa totoo lang, sobrang tindi ng mga pinagdadaanan namin tungkol sa trust issues. Trust sa agents, trust sa kung saan sa ang tao, lalo na sa taong sobrang pinagkatiwalaan ko. Na hindi ko alam, iba na pala yung nakukwento niya sa iba tungkol sa akin. Na parang, what? Ikaw lang yung kinakausap ko dito. Tapos ganun pala yung sinasabi mo doon sa ibang tao. Sobra. Masisira ng ibang tao yung tiwala mo sa kanila.
pero pagkatiwalaan mo ang pagmamahal ng Panginoon dahil hindi ka ipapahamak nun. Dahil emotional ako, marami akong bagay na ginagawa out of my emotion. Sa bugso ng damdamin ko, sa silakbo, marami talaga ako nasasabing mali. Kaya every time ngayon na nagagalit ako, nananahimik ako. Kay Banjo lang ako maingay. Nananahimik talaga ako. Naiwas ako, lalayo na lang ako, kasi marami talaga ako nagagawang mali kapag ka-emotion ko yung nauuna. Noon, kapag galit ako, i-chat ko kagad yung tao na, ikaw, napagka mo, hindi man lang maalala na magkaibigan tayo. Ito yung sinabi mo sa kanya. May ganun pa akong eme sa buhay. Simula ngayon, wag mo na akong kakausapin. May ganun pa ako. So ngayon, sabi ko, learn to be quiet. Lord na talaga yung tumulong na ibalik. Kasi, syempre, ang love does not keep records of wrong. But we cannot avoid being human. And yung innate feeling natin, yung innate natin pagkatao na madaling masaktan, magalit, ganyan, hindi ko po yun i-justify. Pero tulungan ako ng Panginoon doon. Kasi talagang sa ngayon, ang natural kong reaction ay lumayo. Tulungan ako doon ng Panginoon. So, let's give love. Ayan. Let's give love. That's why, nare-realize ko, love, yeah, it is forgiving, but doesn't mean reconnecting. Let's protect our peace. Okay? Sabi dyan, Romans 8:38-39, for I am sure that neither death, nor life, nor angels, nor rulers, nothings, nor things present, or nor things to come, nor powers, nor height, nor depth, nor anything else in all creation will be able to separate us from the love of God in Christ Jesus our Lord. Ito yung masarap pagkatiwalaan ng pagmamahal. Yung hindi ka i-unlove kasi nagkamali ka. Kapag ako po yung minahal nyo, mabilis po ako mag-unlove. Kaya Lord, tulungan mo ako. Kasi ang nasa isip ko kagad, ay magmo-move on na ako, mukhang hindi na kami magkaibigan. Ay, nag-away na kami, hindi na kami close, kaya mag-move on na. Lagi ako nandoon. Malayo agad na yung isip ko. Matindi po ako mag-isip. Overthinker po ako sa mga taong mas overthinker. So, ibang level yung pag-overthink ko. Dumaan lang ako, tapos nagbulungan sila, iniisip ko ako na pinagbubulungan. Sa office namin, nung Friday, nag-angingin nila. Tapos nung dumating ako, tumahimik sila. Ay, nag-chat kagad ako kay Banjo. Dahil pagdating mo, sunduin mo ako sa office, uuwi ako. Sabi niya, bakit? Feeling ko ako pinag-uusapan nila. Praning! Kaya sabi ni Banjo, tumawag naman si Banjo, sure ka ba? Anyway, ganun ka highest level yung pagiging overthinker ko. Kaya sobrang nakakatulong sa akin yung series na binabasa ko. Kasi doon ko nare-realize na, OA ko talaga mag-react. As in, OA ako mag-react. So, pagka feeling ko, ay, hindi niya ako pinansin ngayon, ibig sabihin galit to, hindi ko na rin siya papansinin bukas. Tapos hanggang sa, hindi naman namin alam, nag-away na lang kami. Nang wala kaming alam na dahilan. Okay? Sinabi niya lang, hindi mo ako pinansin eh. Ay, hindi mo kasi ako unang pinansin. Ma-pride ako eh. Char. Proud yan. So, parang may ganun talaga akong thinking lagi. So, tulungan ako ng Panginoon. As in, I'm praying for that. Sobrang nagpe-pray ako doon. At hindi lang basta pinagpe-pray ko, naghahanap talaga ako ng mga libro na makakatulong sa akin. Meron akong binabasa ngayon na isa pa, Road to Reality. Kasi masyado akong mag-isip ng mga bagay-bagay. As in, parang kapag naisip ko to, iniisip ko, ginagawa mo na. Oo, may pag-delusional siguro talaga ako. Kaya, salamat sa Lord na ibinigyan niya sa akin si Banjo na kalmado talaga. Matagal siya mag-decide. So, ako mabilis. Hindi, ikat na natin siya sa buhay natin. Uy, sino ka dyan? Ganun talaga siya. Ang kalma lang. Okay, ang Lord hindi. Stop. Mahal pa rin kita. Sino ka man. Ay, ang sarap nun, di ba? Maging sino ka man. Wala daw makakapaghiwalay sa'yo sa pagmamahal ng Diyos. Walang kahit na so, nor depths, nor heights, lawak. So, wala talaga eh, kahit ano. Unless mag-decide kang lumayo sa Kanya.
Ang hindi lang nabanggit dito na pwede makapaghiwalay sa atin ay yung kasalanan. Yun lang naman na nagiging gap natin sa Panginoon. Yung kasalanan na lumayo na sa Kanya. Kasi kahit magkasala ka ngayon na tumingi ka ng tawad sa Panginoon, papatawarin ka niya at hindi magbabago yung love niya sa'yo. Pero yung tatalikuran mo siya at ikaw yung lalayo sa Kanya, hindi na Lord yung may kasalanan nun. Tinalikuran mo na siya eh. Ikaw yung tumalikod sa Kanya. Pero, pag bumalik ka, ni-reinstate mo, sabi nga sa policy lagi ng insurance, ni-reinstate mo yung love mo sa Panginoon, hindi nagbago yun. From the very beginning, yun pa rin yung policy niya. Na may FaceTime ka na makukuha sa Kanya. Makaka-face-to-face mo pa rin siya. Amen? And lastly, we can have the ability to love others. Diba? At hindi ng implication. Una, magkakaroon ka muna ng salvation. Pangalawa, mapagtitiwalaan mo yung pag-ibig ng Panginoon. At pangatlo, magkakaroon ka pa ng ability to love others. Bago ba to? Hindi. Lagi itong tinuturo sa atin. Pero, lagi ba natin ginagawa? Kanina lang, yung conductor sa bus, hindi nagbibigay ng resibo. Feeling ko, pinagmemeryenda niya yung bayad ko. Sabi ko talaga, resibo po. Di ba? Magpe-preach ka ng love. So, pwede na yun? Corruption yun, Char. Okay. So, wala naman ako nagagawa pag ako'y napagsasabihan. Kailangan ko na lang tanggapin. Okay? Sabi dyan, see what kind of love the Father has given to us, that we should be called children of God, and so we are. Kapag ka nagmamahal ka, o kung ano man yung ginagawa mo, reflection niya na nagpapalaki sa'yo. O unless talagang pinili niya na maligaw ng landas. Pero kung ikaw ay tunay na anak ng Diyos at siya ay love, God is love, then ang dapat na nakikita sa'yo, love din. So, always be reminded dun sa mga panahon na kung saan kamuhi-muhi na tong kapwa mo. Wala ka na magawa. Nakakainis na talaga siya, nakakaumana siya. Anong reflection yung pinapakita mo? Love? Hate? Nung nagsisearch ako ng tungkol sa mga box, na Christmas gift box, ganyan. Tapos may mga lumalabas, love, love, heart, heart, heart. Tapos may isang maganda yung design ng box. Gusto ko yun yung gamitin. Dikinlik ko. Pag-click ko, pagka-open sa kanya, ang nilalabas niya, I hate you, I hate you. Aroy, ba't ko magagamitin to? I hate you, I hate you. Ayun yung sinasabi niya. Bakit? May mga panahon na ang ganda ng pinapakita mo, pero punong-puno ka ng hatred sa puso mo. Ang ganda ng pinapakita mo sa ibang tao, pero yung puso mo, hindi lapat sa puso ng Lord. Maraming beses, nangingiti-ngiti tayo dito sa church, pero pagkatapos nito, pinag-uusapan na natin sila sa labas. Tapos, may iba pa yung kwento. Biglang, ito na yung nag-initiate ng chismisan. Iba naman pala. Iba na yung nakarating na kwento dito, siya na ganito, ganon. Tapos, ang nasiraan na yung hindi naman talaga kasali. Sobra ako nasaktan itong mga nakaraan na linggo. Pero, pinili ko na lang na, ganun ba yung nakarating sa'yo? Sige, iyaan mo na. Pero I chose na lumayo na lang talaga. Naiiba kasi yung istorya. Bigla na lang iba, na parang, wala nga ako inalaman doon, tapos biglang ako na naman, bahala kayo, enough na. Yun na lang talaga. Tapos ikaw bilang tao, hindi ka naman nag-confirm. Pero ang pag-ibig ng Panginoon, dinidikta niya sa atin, magmahal ka pa rin. Gaano man ka-difficult mahalin niyang tao na yan. Sa last kong devotion, nakalagay doon, how to love those people na driving you crazy. Those difficult people na kung saan parang pwede mo nang ikaalis sa church. Na parang, alis na lang ako sa church. How to love them. At sa totoo lang, hindi pa po ako nagtatagumpay na may apply yun. Hindi pa po.
Tulad nga ng sinabi kanina, ang love is still a work in progress. And I am a work in progress. Hirap na hirap ako doon lagi sa pagbabalik at sa pagbubuo. Hirap na hirap talaga ako doon. Hindi ko ma-imagine yung sarili ko na pag ngayon nagkaroon tayo ng lama, tas bukas okay na agad tayo. Wala ako pa sa ganong level. Hindi ko kaya yung ginagawa ni Pastor Sandy, na okay lang lahat, ngingiti lang. Hindi ko yun kaya pa. Pero naniniwala ako na gagawin yun ng Panginoon sa akin sa takdang panahon. Sa panahon na kung saan, tapos na daw, let's pray na po. Char. Sa panahon na kung saan, yung Holy Spirit na talaga yung nag-overtake ng buhay mo. Wala nang selfish desire, wala nang thinking na karapatan ko to magalit. Tao ako eh. Nasaktan ako eh. Dapat ganito. Wala nang ganon. At pinagpe-pray ko talaga yon. There are times na naiyak ako kasi hindi ko talaga siya kaya. Honestly, hindi ko siya kaya. And that is my weakness. Isa yon sa mga weaknesses na meron ako. Reconciliation and reconnection. Matagal talaga. Proud ba ako doon? Hindi po. Actually, nahihiya ako. Kasi mahirap po magsalita dito at hindi ko po alam talaga bakit gano'n si Pastor Joe. Tuwing love na lang akin na pupunta. Tuwing love na lang sa akin na pupunta. Pwede naman kay Kuya Matt. Pwede naman sa iba. Sinisi si Pastor, Lord, bago yung isip ni Pastor Joe, charot. Hindi, lagi talaga. Pero doon ko na-realize na lahat ng binibigay sa ng Lord, para sa iyo yun. May sabi ni Pastor Joe kanina, kakamali ba Lord? Hindi. Hindi siya nagkakamali. Kaya alam niya kung paano kanya tutulungan. Hindi siya nagkamaling ilagay ka dyan sa sitwasyon na yan kasi mahal ka niya. At alam niya, dyan ka niya matutulungan. Regardless kung paano mo matututunan yung mga bagay-bagay, masakit na paraan, madaling paraan, regardless, tutulungan ka ng Panginoon. All you have to do is to trust in His love. And to know that God loves you regardless of may nagawa ka, nagkamali ka, admit mo, then ask for His help. We need His help. And kung may someone ka na pwede mo makausap, kausapin mo siya. Tulungan mo siya. Magpatulong ka sa kanya. Ask dun sa tao na yun na kailangan mo talaga ng counseling. Lagi ako nagchat-chat sa tao na parang tulungan mo ko ipag-pray mo ako kasi nagagalit na naman ako sa kanya. Pag feeling ko wala akong matakbuhan, wala akong makwentuhan, chat ko lang yun. Feeling ko na lost ako noong mga panahon na wala nang feeling ko nagkikare talaga dun sa, masyado kasi akong clingy, masyado kasi akong attention seeker pagdating sa love. At lalong alagain. Alagain talaga ako. Kaya salamat sa mga nag-aalaga sa akin. Salamat sa asawa kong talaga nagtsatsaga. Tsinagaan niya talaga yung ilang taon. At nagpakasal pa nga. Ano ba to? At maraming salamat sa patuloy na nagtsatsaga ng mga tao. Hindi sila nagsasawang mag-reply. Yung God's great love, ipapaalala niya sa atin. Lagi. Hingin lang natin sa Kanya na iparamdam sa atin yun. Again, the mere fact na nakaupo ka dyan, mahal ka ng Panginoon, hindi niya naibura yung pangalan mo sa listahan ng bubuhayin niya ngayon. Sobra yung love ng Panginoon sa ating lahat. Dito pa ako mag-end. Pa-next po ako. Ayaw po niya. Ayan. Sabi dyan, sabay-sabay nga po tayo. Huwag niyo na lang pong banggitin yung mga verses. 1, 2, 3, go. Sending His Son, Jesus.
He would love you lang. He would love you. Hindi po na, proofread. He would love you. Ang Panginoon, sobra yung pagmamahal niya na binigay niya yung kanyang bugtong na anak. Balik tayo sa umpisa po. Doon sa John 3:16 to 17. Na ang pinaka-ultimate goal niya ay hindi ka mapahamak. Napapahamak lang tayo dahil sa mga sarili nating decision out of our emotion. Pero, hindi ka hayaan ng Lord na manatili sa kung saan ka man naroroon ngayon. Kung yan ay pangit na sitwasyon. He will send someone to help you. And He will comfort you. That is His type eh. Sending help, comforting, that is our God. So right now, I'm inviting every one of us to stand up. And think of those difficult people sa paligid natin. Difficult to love, difficult to understand, difficult to forgive. Think of those people. Pag naisip mo na sila isa-isa sa listahan ng isip mo, ng utak mo, think again sa God's great love na ipinarana sa'yo. Yung hype ng buhay mo na kung saan sobrang saya mong nag-worship sa Kanya. Yung panahon na kung saan sobrang saya mo na nalaman mong ligtas ka na. Na may nagmamahal sa'yo. Ang ganda nung kanta kanina ng worship team. Sa lahat ng oras, sa lahat ng panahon, ang Diyos kasama natin. Nariyan siya para sa atin. At hindi niya tayo iniiwan. Di siya nagbabago at siya yung tanging sandigan natin na nariyan. Kung laging nariyan ng Lord, at laging nariyan din yung mga taong susubok sa puso mo, na hindi na mag-function yung hypothalamus mo para mag-secrete ng happy hormones tuwing nakikita mo tong mga tao na to. Lord na, yung may kakayanang mag-secrete at magbigay sa'yo ng mga hormones na hindi kayang ibigay ng natural mong pagkatao. Because love is mysterious. And the love that can define by this world is nothing compared to the love that can give by our God, by our Father, by Jesus. Napaka-comforting na maisip at maranasan na may Holy Spirit na araw-araw nakaabang lang sa invitation mo. Though no naligtas ka, yes, you are already saved. Pero nasaan kaya siya? Are you inviting Him every day? Panginoon, hubad kaming nakaharap sa inyo, Panginoon. Nakikita may laman ng isip at puso ng bawat isa rito po. Yung listahan ng mga tao na para sa amin, nahihirapan kaming mahalin at patawarin, pakisamahan. Kitang-kita yan dyan sa spiritual na kamunduhan. Kitang-kita mo rin yung puso namin. Na may mga panahong tinatry namin. May panahon naman talaga na nurture pa namin yung galit. Kikita mo rin yun. Pero Lord God, right now, we're praying na ang ibuhos mo sa amin
at ang ipaalala mo sa amin ay yung dakilang pagmamahal mo. Yung pagmamahal na hindi nang iiwan, yung pagmamahal na handang umunawa, yung pagmamahal na handang maging sandigan. Yun din yung maparanas namin sa kapwa namin. Na kapag ka na-realize nila at nalaman nilang Christian kami, hindi dahil nagsalita kami na Christian kami, kundi dahil naiparamdam namin sa kanila yung pagmamahal na galing sa inyo. Yung pagmamahal na handang umunawa, yung pagmamahal na handang magpatawad, at yung pagmamahal na handang maging sandigan nila. Ang dami naming shortcomings. Ang daming panahon na kung saan parang pwede na namin silang away-awayin na lang. Pero Panginoon, right now, nagpapakumbaba kami sa inyo. Tulungan niyo po kami. Hindi namin to kaya sa sarili namin. Hindi namin kayang i-extend yung pangunawa namin sa kapwa namin. Mahina kami patungkol sa pagmamahal at pangunawa, Panginoon. Kaya ina-acknowledge namin yung lakas na mula sa inyo upang magmahal ng kapwa, ng kapamilya, ng kapartner, ng anak, at mismong nitong mundo namin, Panginoon, na mga tao makakasalubong lang namin, pero nakakainis na agad. Lord, tulungan mo kami na hindi maging makitid yung pangunawa namin, yung aming mga isip. Na lahat ng ito ay lagi naming i-surrender sa inyo. Hindi namin kayang i-explain ang kabuuan ng pag-ibig, Panginoon. Wala kaming kayang salita para i-describe siya. Pero ikaw, Lord, kaya mong iparamdam ang kabuuan ng pagmamahal na yon sa iyong dakilang pamamaraan. Kaya hayaan mong ma-receive namin ito ngayon. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, tinatanggap namin ang pagmamahal na mula sa aming Ama. At siya rin itong maipamahagi namin sa iba. Maiparamdam namin sa iba. Yung pagmamahal na kung saan walang kondisyon, kundi taos puso. Yung pagmamahal na hindi dinidiktan lang ng isip, kundi ginagabayan ng banal na Espiritu. Yung pagmamahal na tapat at totoo. Salamat, Panginoon. At nawa po, araw-araw kaming ma-remind ng love na yun. Yung love na pwede naming pagkatiwalaan at sandalan. Sa iyo nga po ang lahat ng kapurihan, ang lahat ng karangalan, at ang lahat ng puso na naririto sa bahay-sambahan na to. Sa ilang namin ay naaalay, Panginoon. Ikaw lang ang tanging makakapagpadalisay nito. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ayan po, dadako naman po tayo ngayon sa ating giving. Sa pagbibigay po natin ng giving, magkaroon po tayo ng may masayang puso para sa ating Panginoon. At pwede nyo rin po kaming sabayan sa pag-awit habang tayo po ay nagbibigay. Pasko ay sumapit, tayo ay magsiawit ng magagandang himig, dahil sa Diyos ay pag-ibig. Nang si Kristo'y isilang, may 3 haring nagsidalaw, at ang bawat isa ay nagsipaghandog ng tanging alay. Bagong taon ay magbagong buhay, nang lumigaya ang ating bayan. Tayo'y magsikap upang makamtan natin ang kasaganahan. Tayo'y magsiawit habang ang mundo'y tahimik. Ang araw ay sumapit, sa
sa mga dulot ng langit. Tayo ay magmahalan, ating sundin ang gintong aral, at magbuhat ngayon kahit hindi Pasko ay magbigayan. At magbuhat ngayon kahit hindi Pasko ay magbigayan. Let's pray po sa ating mga tithes. Panginoon, maraming salamat po sa mga nag-tithes and offering, Panginoon. Dalangin po namin, Lord, na pagpalain mo po ang bawat isa. Mga may trabaho, Panginoon, may mga business, Lord. Palaguin mo po ito lalo, Panginoon. At tunay nga, Lord, na lahat ng meron kami ay nagmula sa iyo, Panginoon. Kaya maraming salamat po, Panginoon. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Ayan, dadako naman po tayo sa announcement. Tithes and offering can be sent through BPI account, Metrobank, GCash. Ayan, worship service po natin every Sunday at 9:30 a.m. Prayer and intercession, Saturday at 9 a.m. Ayan, please like, comment, share, and subscribe to our YouTube channel, Facebook page, sa ating Instagram and TikTok. Ayan, sa birthday celebrant naman po, ayan, kantahan po natin sila. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Ayan, God bless po. Sa December 12 po, si Kev Mendoza at si Susie Arrogante. Ayan, happy birthday po. Ayan, wedding anniversary naman po, December 12, Angelo and Faye Miranda. Sa December 30 naman po, kay Sir Matt and Ma'am Kay Nepomuceno. Ayan. At sa December 50 naman po, kay Ron D. and Kleng Astronomo. Ayan. Truth Seeker Group, in church po yan, kaligtasan lesson, right after the service po. Special announcement po, tinatawagan ko po si Tita Lair po. Okay, maligayang Pasko po! Okay, nakita ko kanina yung facial expression nyo nung kinakanta yung Christmas song. Bigla pong sumaya lahat. Di ba po? Kaya itutuloy-tuloy natin yung saya na yan. Kailan nga po ang Christmas party natin? Kailan po yun? Next week, next Sunday na po. Sunday ngayon, next Sunday, Christmas party na po natin. Okay po. Sino po yung excited? Yay! Pakitaas nga po ang kamay ng excited. Pakisigaw nga yung Merry Christmas! Ay, masaya talaga tuloy ang party kasi kung mahina ang sigaw, hindi na natin itutuloy yung party natin. Okay. So ito po yung details kasi na-announce na po ni Rain last week. So itutuloy lang po natin. Ito po yung details natin. Pagkatapos may service po tayo sa umaga. Pagkatapos mo yung service, wala na pong uuwi. Kasi tuloy-tuloy na po tayo sa party natin. Dito po tayo magla-lunch. Okay? Excited ba kayo na kakain tayo dito? Lahat sabay-sabay? Sama-sama together? Okay. Pero ang pagkain po natin, ganito po yung sistema natin. Potluck. Masaya ba kayo? Parang nalungkot. Parang ibig sabihin na ay yes, salo-salo pero patak-patak. Yung isang pot, ibabagsak. So, bawat family pwede mag-prepare ng isang food. Isang ulam lang, bawat family. Ang dami na nun. Di ba po? Okay. So, kahit ano lang. Pwede magdala ng adobo, ng kare-kare. Pwede rin ng pansit, pwede rin ng kutsinta para meron tayong merienda. Ano pa mga ulam? Pwedeng chapsuy, pwedeng ginataang, langka.
Ano ba yung mga niluluto nyo? Menudo, yung mga tinitinda dito. Pero wala pong magtitinda ng ulam sa Sunday kasi libre po yun. Okay? Magdadala tayo ng pagkain. Okay po ba sa inyo na magdadala tayo ng food? Okay lang. Okay, kasi minsan lang naman eh. Di ba? Every December lang po yan. Okay. Pero ang church po, meron din silang ibibigay. The church will provide rice and water. Palakpakan naman natin ng church. Okay. Malaking bagay po yung kanin. Di ba? Magluluto po ang church para sa rice natin. At saka yung tubig, libre po yun. Yan ang ibibigay ng church. Kasi alam niyo naman, di ba, meron tayong pinapagawang church building. Ang lahat ng gagawin natin, lahat ng kaperahan natin, papunta po dun sa ating church building sa Pulong Saging. Okay. Pagkatapos po niyan, meron po tayong talent presentation. Yay! Sino dito ang mga talentadong KM? Okay, ito po yung time para ma-discover kung ano po yung mga talent ng taga-KM. Pero ito po ay by family. Okay po ba yun, by family? Parang ginawa natin ito noong unang anniversary sa Villa Julia. Kaso lang, impromptu, kaya anong nangyari? Parang hindi masyadong maganda yung presentation. Pero ngayon po, paghahanda natin, meron po tayong 1 week to prepare. Bakit po by family? Para po, sama-sama na kayo pa nag-practice, pwedeng umaga, tanghali, gabi, o kung anong oras niyo gusto. Kasi po pag iba, ang ka-group nyo, ay mag-aantayan pa kayo kung saan kayo magkikita, di ba po? Okay, minsan hindi pa darating, so walang magpa-practice. So, by family po ito, no? So, mag-prepare na po ang bawat family. Kung gusto nyo, magpalista na po kayo. Pero meron din na po kaming mga binulong-bulungang family. No? Mag-prepare na po kayo. Okay. Next is, pwede rin pong mag-present, mag-perform yung mga by ministry. Halimbawa, meron pong ministry na gusto nyong mag-present, pwede po yun. By AG, by SG, by age group, kahit na anong mga grupo po dito sa church, pwede po kayong mag-prepare ng isang number. O yung kids, pwede rin po yun, ano? Okay, gawin lang po nating masaya. Gawin nating masaya yung Christmas party natin. Kasi, mga previous years natin ginagawa natin, puro games lang tayo. Games lang tayo ng games. Pero ngayon, ibahin naman natin. Kinakailangan makita natin yung talent ng bawat isa sa atin. Kasi alam ko may talent na ibinigay ang Lord sa bawat isa sa atin. Okay. Next. Eto, meron tayong group picture taking. Okay. May group picture. Or yung photo opportunity. Okay po. Excited ba kayo? Yes. Ayun, photo booth natin. Ayun, nakaprepare na po. Pagpasok nyo, andyan na po, ano? Pwede tayo magpa-picture dyan, pwede din po dito. Pero sa group picture taking natin po, by age group po tayo. Okay. Kids, teens, ano pa ang group natin? Young adults, adults, and senior. Okay. Para po ma-identify kung anong age group kayo, meron po tayong color coding. Okay, may color coding po tayo. Yung mga kids po, sino ba yung kids? 12 years old and below. Ang uniform po nila, ang kulay po nila ay yellow. Sino dito mga kids? Ano, walang kids yata dito. Ay, ayun, okay. Anong kulay ang isusuot nyo? Ay, very good. Nakikinig sila. Palakpakan naman natin ang mga kids. Nakikinig sila. Okay, yellow sila. Ang next is teens. From 13 to 19. Sino yun? 13 to 19 years old. Okay, ang color nyo naman ay green. Ano ang color ng teens? Okay. Next is young adults. Sino yung young adults? Ang young adults ay 20 to 35. Yehey! Palakpakan natin sila. Kasi sila po ay magbo-blue. Naka-blue po ang young adults. Okay, blue po ang kulay nyo, ha? Then, yung adults po ay 36 to 59. Ano ng bracket nila, no? 36 to 59 po yung adults. Okay, ang kulay nyo po ay red. Tama, may narinig ako, red sila. Okay. At syempre, ang mga seniors, 60 and above, white. Bakit naman? Kasi po, seniors na eh, talagang magpuputi na. Ay, hindi mo, joke lang po yun. Naka-ready na. Hindi po, ayan. Okay ha? Ulitin natin. Ano pa ang kulay ng kids? Yellow. Ang teens? Okay. Ang young adults? Ang adults? Red. Ang seniors?
Okay, lahat ba meron ng kulay na yon? Yung mga walang ganong kulay, pumunta lang po kayo ng ukay-ukay, mura lang po yun, 10 pesos lang. Okay, 5 pesos lang po. Meron na sa ukay-ukay. Okay po. O, next. Eto po. Ang sunod natin ay yung ating... ay, wala na sound. Okay. Yung everybody's birthday po natin. Okay. Halimbawa ko, kasi ako ngayon 46 years old, magkano yung birthday offering ko? 46 din, 46 pesos. Pero pwede ko naman gawing 66. Pwede kong dagdagan yun, gagawin kong 66. Or pwede ko pang dagdagan. O 66 po ako, sorry, hindi po 46. 66, pwede ko po gawing 100 o pwede kong i-double yun. Bakit po? Kasi yun ang paraan natin para magpasalamat sa Lord. Masaya ba kayo na umabot pa kayo ng 2023? Di ba ang saya po? Healthy kayo, protektado kayo ng Panginoon. Alam niyo po ba ang consultation fee ngayon kung magkano? Pinakamura 400 pesos. Wala naman siguro sa ating 400 years old dito. Meron bang 400 years old? Kasi kung 400 years old ka, ang offering mo ay magkano? 400 pesos. Pero wala kang 100 sa atin eh. Wala kang 100 years old. Wala ding 90, di ba? Wala pang 90 sa atin. 80 plus lang siguro, no? Parang 80 plus. So yun lang ang offering natin, less than 100. Magbigay tayo sa Lord. Yun ang pinakasimpleng pasasalamat natin sa Panginoon. Yung pagbibigay ng konting halaga bilang pasasalamat na iningatan niya tayo for 1 year. Okay po ba yon? Masaya ba kayong magbibigay sa Lord? Huwag kayong malulungkot sa magbibigay na naman ako doon ng 50 pesos. Ay sa isang taon po, 1 pesos lang po yun. At ang lahat po na makakolekta natin ay ilalagay natin sa church building natin. Wala pong ibang pupuntahan yon kundi ang ating church building. Okay. Next po. Eto. Sa exchange gift. Sino pang may gusto ng exchange gift? Wala? Wala talaga? Ay, good news kasi wala talaga. Opo, kasi akala ko merong mga di-disappoint eh. Ay, salamat! At wala talagang may gusto. Kasi sabi ko sana, ay, sorry po ha, kung madi-disappoint namin kayo kasi wala tayong exchange gift this year. Bakit po wala? Ano sa palagay nyo? Bakit wala tayong exchange gift? Kasi magdadala na tayo ng pagkain. Meron po tayong potluck, may iluluto tayong isang pagkain. At isa pa po, meron tayong everybody's birthday. Paghandaan natin yung sa everybody's birthday na ibibigay sa Lord at yung pagkain na ating pagsasalo-saluhan. Kaya wala na pong exchange gift. Wala na po. Kasi minsan nag-aagawan pa tayo, minsan sabihin na, ay, ba't ganito lang natanggap ko? Diba? Parang tuloy, hindi nararamdaman yung totoong spirit ng Christmas. So wala na tayong exchange gift. Okay na yung exchange phase na lang siguro. And then, okay. So that's all. Meron pa bang mga tanong? So yung gusto pong sumali, yung family na gustong sumali, oy, mga big prizes talaga ang nag-aantay para sa inyo. Yes po, may mga prizes po tayo, no? Magsusulisit sana ako ng mga prizes para sa inyo, pero meron ng nagbigay. Salamat sa Lord, palakpakan natin, may nagbigay ng mga prizes para sa games, para sa mga presentation. Naka-ready na po, kaya i-ready nyo na rin yung inyong gagawin. Kung gusto nyo mag-comedy skit, pag kayo ay pamilya ng mga palatawa, palatawa ba yun? Masayahin o laging nagjo-jokes, yung ganyan? Pwede kayo mag-comedy skit. Pag kayo naman parang laging naiyak si Julie, no, iyakin, pwede kayo mag-drama. O, no, yung family. Kung ano ang gusto nyong gawin, pwede po yun. Mag-TikTok, marami nagtitiktok sa Facebook. Mag-TikTok kayo dito. Wag lang yung malaswang TikTok. At wag din malaswa yung suot, ha? Okay lang po na mag-TikTok, pero okay lang yan. Basta maayos lang. Okay? Kahit anong talent meron kayo, sige lang po. Mag-practice kayo ng 1 week. Okay? So yun lang po. At Merry Christmas sa inyo lahat. See you next Sunday. Nakasuot kung anong color ang kailangan nyo. Okay? God bless us all. Yan, suportahan po natin at dumalo po tayo sa ating Christmas party. Minsan lang ang Pasko, kaya kailangan sama-sama tayo mga kapatid. No, masaya talaga pag sama-sama. Invite natin yung mga pamilya natin, invite natin yung mga anak natin, sama natin sa church, tama ba? Para ma-enjoy nila yung Christmas. Salamat sa Panginoon sa ating event.
Wala pong uuwi after ng... Oh, isasara natin ang pinto. Parang walang mawala eh. Oh. So, salamat sa Panginoon kasi alam niyo itong nagdaang taon na ito, no? Matatapos na po ang ating 2023, tama po ba? Okay, so ang dami natin mga pagsubok na natin naranasan, maraming mga challenges, maraming nalungkot, marami din kung ano man samot-sari yan. Alam niyo, kapag meron kang kasangga, kasandal, tama po ba? Meron kang kakwentuhan, meron kang kapatid, lalo pong gumagaan yung pakiramdam natin. Amin po ba? Kaya napakahalaga po itong ating pagsasama-sama. Okay, salamat sa Panginoon. Salamat po sa ating event coordinator kay Ninang Liar. Tayo po na po tayong lahat, mga kapatid. Salamat dahil ang Diyos sa ating napag-aralan ngayong umaga na ito, yung dakilang pag-ibig ng Panginoon. Kaya po bang ihiwalay ng problema ang pag-ibig ng Diyos sa atin? So, ibig sabihin, kahit may problema, mahal ka pa rin ng Diyos. Yung sakit po ba, kaya bang mahiwalay tayo sa pag-ibig ng Diyos? So, kahit na may sakit, mahal tayo ng Diyos. Yung kakulangan po ba sa pangailangan, kaya po bang ipaghiwalay tayo ng pag-ibig ng Diyos? It means, kahit na anong nararanasan mo, yung dakilang pag-ibig ng Diyos ay mananatili sa iyo. Dahil si Jesus Christ ay ibinigay niya, at kapag meron ang Panginoon, lalo kang magtatagumpay. Amen po ba? Lalong sumasaya ang buhay. Sino po sa inyo laging gustong maging malungkot? Wala. Tama po ba? Kaya, isipin mo ang Panginoon na mahal ka, magkakaroon ka ng ngiti, sigla, saya, pag-asa sa iyong puso. Amen po ba? Pasayahin mo, pasiglahin mo ang buhay mo sa pamamagitan ng pagmamahal mo sa Panginoon. Mahal ka ng Lord, mahalin mo rin siya. Amen po ba? At kung mahal mo ang Panginoon, mamahalin mo ang kapwa mo. Tingnan mo yung kapatid mo. Tingnan mo yung katabi mo. Kapwa ba yan? O mahalin mo yan kahit ganyan ang mukha, Mahalin mo yan kahit ganyan ang pakikitungo sa'yo. Mahalin mo yan dahil mahal ka ni Lord. Amen po ba? At kapag minamahal mo yung maraming, alam mo, yung mga nasa paligid natin, kapag minamahal natin yung mga yon, kahit hindi ka ibig-ibig, lalo kang sumasaya. Nakakawala ka sa anumang galit, nakakawala ka sa anumang tampo, nakakawala ka kasi ang pag-ibig ng Diyos ay nagbibigay ng freedom. Amen po ba? Pasayahin mo ang buhay mo sa pamagitan ng Panginoong Yesus. Manalangin po muna po tayo. Maraming salamat, Panginoon, sa iyo, Ama. Salamat dahil ibinigay mo si Jesus Christ. Kami, Lord, talaga ay makasalanan. At nararapat lang kami, Panginoon, na maparusahan. Pero dahil dakila ang iyong pagmamahal, ibinigay mo ang Panginoong Yesus. At dahil doon, Lord, naging payapa na kami sa iyo. Wala na anong manggalit, wala na, Panginoon, ang kaparusahan, wala na ang kapamakan, wala na rin ang kamatayan. Kami, Panginoon, ay nilubos mo dahil sa pagmamahal mo sa amin. Salamat po, Diyos Ama. Salamat sa dakila mong pag-ibig. Salamat sa Panginoon Jesus. Kaya kami ay lumalapit, hindi sa aming sarili. Kami ay mananalangin, hindi dahil, Panginoon, sa aming sarili lang, kundi kami ay lumalapit dahil kay Jesus. Ano mang mga dalangin, Lord, na aming itataasan. Panginoon, hiniling po namin na kami ay pakinggan mo. Ang anumang hinaing, anumang daing, anumang, Panginoon, mga dalangin, amin itong itinataas sa iyo na mayroong pananampalataya. Kaya kung sino man po, Panginoon, sa oras na ito, na itinataas niya ang kanyang karamdaman, ang kahinaan ng kanyang pangatawan, Panginoon, Ikaw po, O Diyos,
ang makapangyarihan sa lahat. Higit na marunong kaysa sa mga doktor. Higit na Panginoon na merong alam ng mga anuman ito, Panginoon, mga aming nararanasan, ng aming pangatawan. Salamat o Diyos, marunong ka. Kaya mo, Panginoong, hilumin ang bawat mga sugat ng aming mga pangatawan, karamdaman ng aming pangatawan, ang aming nararamdaman sa aming mga puso. Lord, anything, Lord, na physical, emotional, na karamdaman, salamat, Lord, ito ay pagagalingin mo. Nawa, ang bawat isa na lumalapit sa iyo, makitaan mo, Panginoon, na nananampalataya sila. Nagtitiwala po talaga po sila. Doon ka, Panginoon, mas lalong kumikilos, mas dumadaloy ang iyong kapangyarihan sa mga taong nagtitiwala sa iyo. Kaya pagalingin, Lord, sa iyong pangalan ang bawat isa na may karamdaman. Salamat po, Ama, sa bawat isa na pagagalingin mo ngayon. At ganun din, Ama, kung meron man kami mga pangangailangan, ikaw po, Panginoon, ang siyang magsusupply. Ikaw po, Lord, ang aming great provider. Ikaw po ang magsusustain. Sa iyo nang galing lahat, Panginoon. Ikaw po ang aming creator. Kaya, Lord, itinataas po namin ang aming mga pangailangan. Ang lahat ng mga gastusin, lahat ng mga bayarin, lahat ng mga pagkakautang. Anything, Lord, about our finances, Lord, aming ito tinataas sa iyo. Ang aming mga pangailangan, Lord, ay salamat dahil ito, Panginoon, ay pupunuan mo. Ang mga kakulangan, Lord, lahat, Panginoon, ay pupunuan mo. Kaya, Lord, ikaw po ay madakila, maluwalhati, Panginoon, sa mga biyayang matatanggap po namin. At ganun din, Lord, ang aming pamilya, nilim po namin, ang bawat mga nagtatrabaho, mga may business, mga provider ng family, ingatan mo po sila. Kung sila man, Lord, ay nagmamaneho o nagdadrive, ikaw po, Panginoon, ang maglayo sa kanila sa mga aksidente. Ang mga pumapasok sa opisina, bigyan mo sila, Lord, ng katyagaan. Bigyan mo sila ng wisdom, kalakasan ng pangatawan. Ang mga may business, Lord, patuloy mong bigyan ng idea to produce wealth. Pagpalain mo mga business nila. Salamat, Lord. Ang aming pamilya ay importante sa iyo. Ang aming mga anak din, ingatan, ilayo sa anumang karamdaman, ilayo sa anumang aksidente. Ingatan mo, Panginoon, ang bawat isa. Salamat, Lord, dahil alam namin, Panginoon, na ikaw po ang aming shield, ang aming refuge, ang aming strength, ang aming protector. Kaya, Lord, umaasa po kami, nagtitiwala po kami na iingatan mo at gagabayan mo, Panginoon, ang aming pamilya. Salamat po, Ama, sa iyo. At ang iba pang mga dalangin, Panginoon, salamat, Lord. Anumang mga dalangin na ito, anumang mga plano, isinasanggunin namin sa iyo. Amin itong ini-entrust tayo, Panginoon. Hindi kami nagmamarunong sa aming sarili, bagkus, Lord, lagi ka namin na-acknowledge. Kaya lahat ng mga tao na nagtitiwala at nag-acknowledge, Lord, na ang plano mo ay maganda, ikaw po, Panginoon, ang magbibigay sa kanila ng tagumpay sa buhay. Salamat po, Ama. Purihin ka. Ikaw po, Panginoon, ay madakila. Ang church na ito, Lord, patuloy mo kaming gabayan, pagtibayin ang aming pananampalataya, maging connected ang bawat isa, maging ang aming relasyon din, Lord, sa iyo, ay lalo pang maging malalim at mapagtibay pa, Panginoon, yung aming pananampalataya. At i-prepare mo ang church na ito, Panginoon. Tulungan mo kami na hindi namin makalimutan ang aming responsibility na we will win souls and we will make disciples. Salamat po, Ama. I-bless mo rin yung pinapagawa namin church building. I-provide mo yung mga pangailangan nito, Lord. Ikaw po, Lord, ang madakila, maging sentro, Panginoon, ng church mo dito, Lord, sa Kingdom Ministries. Salamat po, Ama, sa iyo. Tanggapin po natin ang biyaya na galing sa ating Diyos na buhay.
ang pag-ibig ng ating Diyos Ama, ang pagliligtas ng Panginoong Yesus, ang gabay, patnubay, at kapangyarihan ng Banal na Espiritu ay sumatinawa ngayon at magpakailanman. Amen. 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 Ayun po, karagdagang announcement lamang po para po sa Kitchen Ministry. May pre-order po na leche flan for Sunday. Next Sunday, care of Mami Mirna po. Bago po tayo maghiwa-hiwalay, muli po nating awitan ng ating Panginoon. Tunay na pagsinta, wala na nga mas hihigit pa sa pag-ibig mo. Ikaw lang ang kasiyahang tunay, higit pa sa mundo. Kaya nga hangad ng puso kong ito ay ikaw. Kailanman di mo ako iniwan, di pa ba